afternoon or good morning po mga kababayan, ma'am sir. This is John, the Filipino channel ng inyong lingkod. So today is November 20, 2025 at tayo ngayon ay papunta dyan sa may Daray, sa may Daray Makati, sa may Malugay Street, San Antonio, Makati po yan. San Antonio, Makati at dadalhin po natin sa may Valero Axis Road sa may Bel Air, Makati. Okay, so magbabalik po tayo mamayang onte pag nakuha na po natin sa disclaimer lamang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakasakali mo po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private, ganyan ay wala pong kinalaman ang channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po na pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. So magbabalik po tayo mamaya unti pag nakuha na po natin. Samantala makinig tayo ng mga nagbabagong balita at mga talakayan habang tayo ay papunta doon sa ating pick-up area. Sa proper growth and development ng mga chikitings with proper diet and exercise. Meron pa itong lysine, may taurine at essential vitamins. Ayan, kaya nga po nakalagay dito sa pakete at palagi namin itinuturo sa inyo para mas madaling maintindihan. Ito yung pakete ng Cherry Pear Forte at saka Cherry Pear yan. Nakalagay naman dyan, naka-highlight, naka-arco pa nga. Hide is mine. Yan po ang ibig sabihin yan. Itong ating pinag-uusapan na ito. Kaya sa bawat compliment sa height ng inyong mga anak, siyempre naman kayong mga mami, proud na proud. Aminin nyo yan. Anak ko yan. Mahalagang paalala ang Cherry Pear Syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Super balita sa umaga, nationwide. Pagkaan natin ang mga balitang ito, mga kapuso. Search and retrieval operation sa mga nawawala dahil po sa bagyong Tino sa Negros Occidental itinigil na. Alamin natin ang balita yung malang kay Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Eileen, pasok! Super Radio! Lower Melo, magandang umaga. May 2 linggo matapos malalas ang bagyong Tino, itinigil na ang search and retrieval operations para sa mga wawala o missing dahil sa bagyo. Inutos na ng Office of Civil Defense, Negros Island Region, sa PNP, BFP at iba pang volunteer groups ang pagpapahinto sa search and retrieval operations kahit 66 pa ang nakatalang missing. Ngunit ayon sa OCD-NIR, maaari na rin mag-request ang mga kaanak ng missing kung sakaling gusto nilang ipagpatuloy ang paghahanap. Aminadong OCD na sa loob ng mahigit 2 linggo, naging pahirapan ang operasyon dahil na rin hindi pa natatapos sa clearing operations ng ilang LGUs na apektado ng bagyo. Samantala sa Pupulis City, nalalaman na ng mga apektadong residente na mabilisin na ang pagpuproseso ng financial assistance para makapagsimula na ng bagong pamumuhay ang mga nawalan ng tirahan. Sa lungsod pa lamang ng Bacolod, mahigit 40,000 ang nasirang bahay dahil sa bagyo Tino ayon sa CDRRMO. Ako sa Eileen Pedreso ng GMA Regional CBS, GMA Integrated News. Nag-uulat sa Super Radio DZWD, dapat totoo. DSWD, sisimula na po ang pamahagi ng ayuda sa mga nasalanta ng bagyong Tino sa susunod na linggo. Sabihin natin ang balita yung malaki Destiny Padilla ng Super Radio Cebu. Destiny, pasok! Joel Melo, sahana ng Department of Social Welfare and Development of DSWD sa susunod na linggo ang pagbibigay ng pinansyal na ayuda at mga sinalanta ng bagyong Tino sa Central Visayas sa ilalim ng Emergency Transfer o CPD program. Ayon kay DSWD Secretary Rex Casarian, makakatanggap ng 10,000 pesos ang bawat pamilya na may total damage na bahay habang 5,000 pesos sa mga partial damage. Napagtala ng ahensya umabot na sa higit 12,000 households sa kanilang na-assess at mabalibig na totally damage matapos na siyang bahin sa kasagsagan ng bagyong Tino. Habang higit sa 102,000 households naman ang partially damaged sa lugar ng Bohol at Cebu. Dahil dito ay maglalaan ang ahensya ng nasa 700 million pesos na budget. Inaasahan naman ang tataas pang nakabilang dahil sa ilang years yung hindi pa natatapos sa kanilang ginagawa for fighting. Ako, Jeffrey Padilla ng Superadi Simulang Ulat para sa Jeffrey Superadi Simulang dapat totoo. Dismayado si Pangulong Bongbong Marcos sa paratang ng kanyang kapatid na si Senator Ivy Marcos na gumagamit ng Russia at si First Lady Liza Araneta Marcos ng illegal na droga. Yan ang sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro ng pangunahan ng Pangulo muling pagbubukas ng Phil Sports Complex sa lungsod ng Pasig.
ang ginawa ng kanyang kapatid. Ang tinig ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro matapos ang akusasyon ni Senator Marcos umarap sa publiko sa isang pagkakataon. Ang First Family kabilang na si Pangulong Marcos, First Lady at kanilang anak na si Pini. Hindi naman nagpaunlak ng panayam sa media ang First Family. Wala rin binanggit ang Pangulo sa kanyang talumpati hinggil sa akusasyon ng kanyang kapatid. Asahan ang pagbaba ng presyo ng gulay sa mga pamilyan sa susunod na 3 linggo. Ito sinabi ho ng Department of Agriculture sa gitna na reklamo ng maraming mamimili na napakataas po ng presyo ng iba't ibang gulay sa ngayon. Ay po sa kagawaran na apektuhan kasi ang supply ng gulay tulad po ng pananalasa ng bagyong Tino at Uwan. Ngunit sinabi ng DA na sa mga susunod na linggo, ay bababa na po ang presyo ng gulay at naghahanap na rin po sila ng mga alternatibong mapagkukunan ng supply ng gulay. Pinapantay talaga na uso natin ngayon dahil yung sa Bagyong Tino at Uwan, yung mga gulay natin. Yan yung lubag na apektuhan, lalo na dito sa Visayas area, Southern Tagalog, at saka part ng Central and Northern Luzon na tinamaan ni Tino at saka Uwan. So, mga 3 weeks pa, siguro medyo limited yung presyo ng gulay. Pero ano naman yan, naghahanap na tayo ng ibang alternative sources. Pinig po ni Agriculture Undersecretary Artel de Mesa. Posibleng sa susunod na taon na lang ipatupad ng isang grupo ng transportasyon at transpasahe sakaling aprobahan ito ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Ayon kay Belencio Boy Vargas, National President ng Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines, yung ALTONAP, kaya kasi na ang pangunahing maapektuhan ng fare hike ay ang kanilang mga pasahero na apektado na ngayon ng mataas na presyo ng mga bilihin. Idinagdag pa ni Vargas na kapag nagtaas ang pamasahe, ay tiyak na lalo pang magmamahal ang mga pangunahing bilihin dahil sa tinatawag na domino effect. Dahil po naawa rin kami sa ating mga mananakay, ay baka po i-deliver namin dahil po baka huli na lang po namin yan sa mga section para mamasukandog na rin po namin sa ating po mga mananakay dahil po na parang magpuisinabay namin yan lalo kung tataas ang bilihin kasi domino effect po yan. Yan po ay marami po nag-aantay dyan na pag tumas ang pamasahe, ako sasamantalahin po ng mga iba yan na talagang magtataas din po sila na magtataas sabihin po nila tumas ang pamasahe. Ang dinig ni Belencio Boy Vargas, National President ng Grupong ALTONAP. Samantala mga kapuso, 26 na Pilipino nasa death row sa iba't ibang bansa batay po sa ulat ng Department of Migrant Workers, DMW, ay kay Senator Erwin Tulfo. Alamin natin ang balita ay wala kay Nim Parabelo. Let's go! 26 sa ngayon ang mga Pilipinong nakatulan ng parusang kamatayan sa iba't ibang bansa. Ayon kay Senator Erwin Tulfo, siyam sa mga nasa death row ay nasa Malaysia, 4 sa Brunei, 4 sa Dubai, ang iba pa ay sa Jeddah at Riyadh, Saudi Arabia, sa Qatar at Kuwait. Nagtutulungan naman ang Department of Migrant Workers at ang Department of Foreign Affairs sa pagbibigay sa nasa 26 ng kaukulang legal assistance at sa pagsisikap na mapababa ang kanilang sentensya habang pinabibigyan din ng ayuda ang kanilang pamilyang narito sa bansa. Samantala may 4,015 pang Pilipino sa iba't ibang bansa ang naharap sa mga kasong kriminal at administratibo at tinutulungan din ng DMW. Karamihan ay nasa Middle East, ang iba pa ay nasa Asia Pacific, Estados Unidos, Europe at Africa. Hindi lahat yan sa gitna ng pagtalakay sa panukalang budget ng DMW para sa taong 2026 na 10.2 billion pesos kung saan inungkas ni Senator Dave Ejercito ang report na may isang abogado lang para sa bawat 10,000 Pilipino ang nakakayanan ng budget ng DMW na tulungan. O sabi ni Ejercito, dapat madagdagan ang action fund ng DMW na ginagamit sa pagbibigay ng legal assistance sa mga Pinoy na may kaso at sa kabilanggo sa iba't ibang bansa. Ingat naman ng DMW na mahusay na law firm ang kanilang kinukuha at meron na rin itong retainer sa mga bansang marami ang Pinoy, kagaya sa Abu Dhabi, Al-Kubar, Israel, Saudi Arabia, Jordan at Lebanon. Ako si Dean Parabel at Pinto sa Radio DWD, Tapas, Totoo. Ang oras po natin mga kapuso, baka nalilingat kayo, 7:46 na po ng umaga ang oras natin, baka may gagawin kayo, yan ha. At yung oras na yan, hatid po sa inyo ng Gcash. Ngayong papalapit na po Pasko, bukod sa sangkatutak na regalo, umaapaw na rin po ang mga text scams. May 12 scams nga na pinag-iingatan tayo mga kapuso, di ba? Ayun o, isama siguro dyan yung mga text scams na yan o.
O huwag kayong magkiklik ng mga kahinahinalang links para palagi tayong G-safe mga kapuso. Maging mapagmansyan po tayo at mag-report agad sa mga otoridad para hindi po kayo mabiktima. Huwag hayaang sirain ng scammers ang diwa ng pagbibigayan at pagmamahalan. Isang paalala mula sa GCash, basta may link huwag i-click. SMS spoofing scam yan. GCash is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Oras, alas 7:47. Radyo na. TV pa. Labanan ng fake news. Dapat totoo. Nakagagalit. Nakagalit. Nakagagalit. Nakagagalit. So ang tama, nakagagalit. Pero parang hindi maganda pa rin. O kagaya ng ano. Eh, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po. God bless. Paalam po.